Okay, so good evening po sa lahat, good afternoon or good morning. So welcome po sa ating session this evening. It's about membership orientation and the benefits. So about this speaker this evening, ayan, I am Rosalinda Raboy Yeses, a businesswoman before. I joined in IMG last August 2014. I became a senior marketing director and newly promoted Green Jacket. I started full-time financial educator last 2017. So ito na po ang ginagawa ko up to now. So ayan, welcome sa ating company, IMG. IMG stands for International Marketing Group, a brokerage company. So meaning kung sinabing brokerage, marami po siyang company partner. Then, nag-start po si IMG dito sa Pilipinas, 1998 po siya nag-start. Then nagiging license po siya as a brokerage 2002. So ang mother company po ni IMG is nasa US and Canada, WSB, World System Builder. So more than 30 years na po sila doon na nag-operate. Ayan. So yung system po nila doon, yun po ang dinala dito sa Pilipinas at iba po ang nakapangalan po, IMG na po siya. Okay? So, tinatawag po ito na total financial solution. So, bakit total financial solution? Nagbibigay ba si IMG ng pera para masolusyonan ang problema sa finances ng mga tao? Hindi po. Ang binibigay po ni IMG is, ayan, information at saka mga idea paano natin masolusyonan ang ating mga problema in terms of money. So, yun po. Then, we have a global campaign. 30 million Filipinos by year 2030 na dapat po financially literate na po sana ang 30 million. So, ikaw na nakikinig ngayon, kasama ka na doon kung maka-sign up po kayo sa aming tracker. Kasi meron kaming tracker, meron kaming link. So, hingiin mo lang yung link doon po sa nag-invite sa inyo para po makasama po kayo sa aming campaign. Okay? So, yan po, isa yan sa mga tools namin dito na syempre education po ang pinapasokan natin o ang main talaga ni goal ni IMG. So, meron tayong mga books just like nitong workbook. So, dati po is literal talaga na magdadala kami nito pag pupunta kami sa mga offices. But ngayon, ang kagandahan po is nasa online na po siya. So, pwede ninyo pakinggan, lalo na yung mga member na po. So, yan, pwede ninyo yung pakinggan po. Marami kayong matutunan dyan. Then, ito po na libro, super ganda po ito na libro. Mayroong part po dito si Bo Sanchez na nakakontribute po siya sa topics po na ito. So super ganda po siya kasi kung mababasa mo ito, ang dami mong ma-realize na ganun pala ang pag-manage ng pera. So, ganun pala kahalaga ang pera, bawat piso na lalabas ng ating bulsa dapat po mahalaga pala. Okay? So ayan, itatakil natin yan later on. Then, who we are. Who is IMG? Ayan. So, we are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. So, bakit po siya nasasabing growing and fastest? Kasi po, nung nag-join ako 2014, hindi pa po masyado kadami. Bihira lang po ang makikita sa office na mag-a-attend. Pero ngayon, grabe. Grabe po, ang dami na pong gusto na makipag-join kang IMG, magiging member ni IMG kasi nga dumating po sa point na may pandemic, so yung mga training namin dito is related po sa mga challenges. So yun, marami na po, grabe sa social media, so ang dami na pong mga, syempre, wala naman pong masama kung magtuturo tayo ng tamang pag-iipon. So yung iba, gusto na po nila i-execute, di ba? Then, we assist people who want to help themselves achieve financial freedom. So yun lang talaga ang main goal namin dito sa IMG na ikaw mismo magkaroon ka ng financial freedom. How? Kung wala tayong idea,
kung wala tayong learning, kung wala tayong financial education. Kaya be thankful sa tao na nag-invite sa'yo kasi ito na training ngayon na naatinan mo, kung sa labas ito ng IMG, meron po, pero may bayad. Maraming mga financial guru na nagtuturo ngayon ng financial education, may bayad po. Siguro nasa 5 to 500 to 1,000. Tapos ilang oras lang yan. Pero dito sa IMG, paulit-ulit mo ikaw na mag-attend, wala pong bayad. So, be attentive this evening. Very informative talaga ang sasabihin ko ngayon sa inyo. Then, we have established partnership with the biggest companies in the financial industry as a financial brokerage. So, makikita mo mamaya, ang dami pong mga company partner po na nagtitiwala talaga ni IMG kasi dumadami na po ang ating mga benefits. Meaning, dumadami din ang mga company na nakipag-partner kang IMG. Din, ito po yung main office natin. Nasa 9th floor, yung buong 9th floor po ng Kings Court Building, Chino Rosis Avenue, Makati. Then meron po tayong office po sa Cebu, sa GY Square, Lahog. Then meron tayo dito sa Davao. Meron din tayo sa Cagayan. Meron din tayo sa Singapore, Hong Kong, Dubai, Malaysia, Rome, Italy. Worldwide na po. Yun po ang ating mga offices kung saan may Filipino, may IMG. Okay? So, ayan. Then, building your future. So, dito tayo nakafocus ngayon. So, napansin nyo ba guys? Ha? Ikaw ngayon na nakikinig. So, kailan mo pinaplano ang iyong future? Naka-start ka na ba magplano ng iyong future? Siguro hindi pa, no? Kasi ganun din ako dati. Wala akong pakialam. Ang importante, makakain kami ng 3 araw o bonus na yung 5 times in one day. 'Di ba? Din makapag-aral ang mga bata, yung mga anak mo. So ganun. Parang ang ano lang no, ang baba lang pangarap natin, pero dito ko lang po nalalaman na kailangan planuhin pala natin ang ating future. Kailan ka ba magre-retired? Ilang taon ka ba gusto mag-retired? Magkano ba ang amount of money mo in cash pag mag-retired ka? So, ano ba ang magiging buhay mo after retirement? So, yung mga ganong thinking po, guys. Okay? So, dito natin yan malalaman. Then, taking control of your money. Sino ba ngayon ang nagko-control ng iyong money? Are you controlling your money? Or your money control you? Dalawa lang yan. Di ba? Okay. Kung ikaw ay nagtatrabaho 5 years, 10 years, 15 years, kumusta ang savings mo? So, meron akong naririnig na mga OFW, sabi pa niya, "Ma'am, 10 years na ako pagiging OFW, ma'am, pero ang iniipon ko, ma'am, ano lang po, resibo." So, meaning, ang money ang nag-control sa kanya. 'Di ba? Kasi wala siyang ipon eh. So, ganun yon. Minsan, kung hindi mo planuhin yung pera mo, pag ang pera mo nandyan lang sa ATM at nandyan lang sa wallet mo, you try maggala ng mall. Di ba mapabili ka ng wala sa plano? O di, yun na po yun. Ang pera na po ang nagplano sa'yo. Okay, so ganito yan. Okay, so pinakita namin ito kasi nga sa buhay natin, meron talaga tayong mga challenge. Okay? So, but guys, meron ng challenge na dumating sa atin ngayon. But wag tayo magiging kampante na ito lang po. Ha? Meron pa, hindi natin alam kung ano pa ang challenge na darating sa ating buhay. Uncertain labor market. Di ba ngayon na nagka-COVID, apektado lahat ang establishment? Apektado lahat ang empleyado? Pero before, di ba magiging kampante tayo kasi hindi natin alam na may COVID-19. Na ito po na challenge is community. Di ba? So, isa pa na challenge natin, ayan, yun sila, yung mga machine, yung mga technology na upgraded na ngayon. Isa yan po sa mga challenge natin. Instead, tao po ang gumagawa dyan, ngayon pinapalitan na po ng mga machine. So, dito ngayon,
Hindi pa masyado kumakalat. Ang kumakalat ngayon is yung pang mga kiosk at saka yung mga computer. Pero iwan ko lang sa Pilipinas kung meron na bang gumagawa nga robot na po ang nagtatrabaho. 'Di ba? Kasi sa ibang bansa meron na eh. 'Di ba? Then another challenge. Ayan, low savings and high debt. So saan ka ba ngayon affected? Dito ba sa low savings o dito na banda? No savings na po. Tapos high ang utang. Kasi, aaminin natin o hindi, ang Filipino, hindi na habit ang savings. Ano ang habit? Ayan utang ang nahabit ng Filipino. Kasi maliit pa, pag sabi ng anak, mapahingi ng 5 piso, may bibilhin ako. Anong sinasabi ng nanay? Wala akong pera, mangutang ka doon. O, di ba? Yun ang nahabit natin, yung utang. So, hindi po masama ang mangutang. Anong uso na ngayon, Hindi masama ang utang. Uso na ngayon ang Visa card. Pero dapat alam natin paano siya i-manage ang utang. Okay? So, may iba dyan nangutang para ibayad sa utang. Ano ba yun? Mayroon bang utang na libre ngayon? Wala. May interest talaga. 'Di ba? So, ngayon, ayan, napaka-easy na lang po mag-swipe ngayon, Visa card. So sabi ko kanina, ang utang makakatulong. Pero dapat alam mo kung paano siya bayaran. Bakit? Pag makaligtaan mo yan bayaran in due date, ayan, si Jody talaga mabilis yan sa alas 4. Ayan, magko-compound ang interest against you. 'Di ba? Halos araw-araw tutubo yan pag lumampas po sa due date. Ang sarap kaya ng feeling ng walang utang. Makakatulog ka ng mahimbing. Hindi ka matataranta pag tumunog ang cellphone. Naku, ang bangko na po ito. Tumatawag na ang bangko. O di ba? Ganun yun. Din, ngayon, ina-accept na po ang mga senior citizen na magtatrabaho. Ikaw, gusto mo ba? At the age of 24, or 25, nag-start ka na po na nagtrabaho, at the age of 60, diyan ka magre-retired, din imbes na mag-retired ka, magtrabaho again. Bakit? Kasi nga, hindi nahabit ang savings. So ngayon guys, hindi po magmamatter ang pagre-retired po sa edad. Magmamatter yan sa iyong savings. Kung enough na ang iyong savings, pwede ka mag-retired at the early age. So yung 60 mo, ibonus mo na yan sa sarili mo na makapag-bakasyon ka naman lang na hindi po naka-wheelchair. 'Di ba? Hindi po nakadala ng tungkod. Bakit? At the age of 60, may arthritis ka na dyan. 'Di ba? Diyan na po lalabas yan. So at least man lang, bonus na yan o kaya regalo mo na yan sa sarili mo. Okay? Then another challenge, the high cost of education. Kaninong responsibility ang education ng anak? It should be you or sa government? Dapat sa parents yan. 'Di ba? Pero anong ginawa? Uso na ngayon. Titingnan mo nga, uso na ngayon. First month, mag-celebrate. First month sa baby. Second month, mag-celebrate. Ayan. Ang nalalaman ko before, every year lang po mag-celebrate tuwing birthday. Pero ngayon, iba na ang uso. Every month na pala mag-celebrate. Ang bongga-bongga, pagdating, kasi hindi niya, nagiging complacent kasi siya sa iyang trabaho, sa iyang position, di ba? Nagiging complacent siya. Ganun talaga ang mindset ng Filipino. So, may trabaho ako, regular ako sa aking trabaho, maganda ang position ko. So, hindi niya alam kasi hindi pa dumating ang challenge. Pero dapat ngayon, isipin na natin, lalo na ngayon nagka-COVID, dapat na ito po ang basihan natin. Na mayroon palang challenge na ganito, dapat wag tayo magiging complacent. Okay? So ngayon, pagdating ng elementary ng anak niya, okay pa. Pagdating ng high school, okay pa. Pagdating ng college, may nangyaring masama po sa breadwinner. So ngayon, hindi na makapagpaaral ang anak.
kasi walang naipundar o kayang walang naipon. Kung meron mang gobyerno na tutulong sa atin, dapat yung mga indigent talaga. Yung talagang wala na talaga, lalo na yung taga-bundok. Pero kung ikaw nasa syudad ka, maraming opsyon. Mag-ipon tayo. So paano? Toddler pa lang ang anak natin, dapat nakabukod na yon, unti-unti yung pang-college education niya. Ganon ang dapat natin gagawin. 'Di ba? Ang sarap kaya ng feeling ng isang parent na yung anak mo nakapag-aral sa magandang university, sa kurso na gusto niya kasi nga napaghandaan. Pero you know what guys? Marami ngayon nga mga nag-graduate 5 years ago, 3 years ago, maganda ang trabaho, magandang income, wala pa ring ipon. Bakit? Hindi naturuan. Ang akala nila, yung sahod gagastusin. Mayroon nga akong na-meet sa office. Sabi pa niya, Ma'am, 30K ang sahod ko every month, pero 5 years na ako nagtatrabaho, wala akong ipon. Bakit? Anong ginawa niya? Gala dito, gala doon. Bisyo dito, bisyo doon. Kung ano yung bagong restaurant pinapasukan, kung ano yung gusto bilhin, ano yung branded bilhin, o di ba? So ang money ang nag-control sa kanya. Nung dumating ang challenge sa iyang life, halos iiyak na lang siya. Ano ginawa niya? Ibenta yung mga ari-arian, yung mga luho. So dito guys, hindi ganun ang education ni IMG. Dapat, hindi ko sinabi na huwag kang bibili ng gusto mo, pero i-control mo. Okay? Then, ito pa isa guys, na nagiging anay po sa ating buhay, yung inflation. So, kontrolado ba natin ang pag-akyat ng mga bilihin ngayon? Hindi. 'Di ba? Pero, titingnan mo yung sahod mo. Kailan nag-i-increase? Iwan ko kung kailan nag-i-increase. Lalo na ngayon na nagka-COVID. Instead na ang trabaho mo 7 days, ang iba 4 days na lang. 'Di ba? Instead na mayroon kang overtime, ngayon wala nang undertime pa nga yung iba eh. So what if mayroong emergency na darating sa iyong buhay, may repair na kailangan sa bahay, may nagkakasakit sa loob ng pamilya mo, may tuition na kailangan sa anak mo, saan tatakbo ang isang tao? Mangutang. Pero kung nahabit mo ang ipon, hindi ka tatakbo dyan. I-grab na lang ang opportunity. 20%, naku aray ko kasakit. Instead, yung interest na napunta doon, savings mo yun. So ngayon, dapat ihabit natin kasi may mga challenge talaga na darating sa atin personally, sa ating family, din sa ating community. Okay? So ito po na concept is tinatawag na ito na X-curve concept. 2 linya lang po yan, pero grabe, nung nakita ko ito before, ang dami kong realization. Itong red line guys na from up going down, yan po ang responsibility line. Itong blue na line na from down to going up, yan po ang money line. Anong ibig sabihin nito? Kung ngayon mataas ang responsibility mo, dapat pababain mo siya pagdating ng retirement years. Pero meron ba kayong napansin na lola at saka lolo, yun pa ang nagpapaaral sa kanyang apo? Di ba? So ngayon, yung blue na line, savings line mo yan, natural lang po. Natural lang po na wala pa kayong savings, ayan, pero dapat unti-unti mo siyang paakyatin para pagdating ng retirement years, may pera ka. Okay, so ito ba ang ating mga basic responsibility? Food, shelter, clothing, education, health, and mga loans. Tama ba? Hindi pa kasama dyan ang tumutulong ka sa iyong lola at saka lolo o kaya parents kasi nagkakasakit sila. Hindi pa kasama dyan yung ikaw ang nagpapaaral sa iyong kapatid. Diba? So, sino ang nagsusupport? Ito yung active income mo. Yung income mo na galing sa iyong job. Or kaya income mo na galing sa iyong negosyo. So, yan po ang active income. So, ngayon, yan po ang dahilan
Bakit ka bumabangon sa umaga? It's because mayroon kang responsibility. Kahit pagod, pilitin bumangon. Kahit masama ang panahon, pilit po magtrabaho. Bakit? Ang daming responsibility eh. So ngayon, kung nahabit mo ang savings, ilagay mo sa tama na vehicle para magkaroon siya ng passive income. Money working for you. Bakit? Habang ikaw ay nag-work for the money, at the same time, si money magtrabaho din. Ang ganda kaya. Ang money magtrabaho, hindi mag-leave, hindi mag-absent, hindi magkasakit. Si money. Pero ikaw pwede. Anytime pwede ka, napapagod ka, pwede ka mag-absent. Pero si money hindi. Bakit po kailangan natin ito? Kasi pag mag-retired tayo, mayroon pa rin tayong responsibility. Hindi man pwede na mag-retired ka, isang bisis ka lang kakain sa isang araw. Di ba? So ano ang mataas nga responsibility pag mag-retired ka? Itong health. Bakit? Diyan na po lalabas ang mga sakit. Aaminin man natin o hindi, talagang totoo yan. Yung iba nga, 40 years old, na-stroke na. Di ba? So 50 years old, hindi na makakalakad kasi may arthritis na. Di ba? Hindi pa nag-retired. So ngayon, bakit siya dito nakalagay banda ang passive income? Ha? Pagdating ng retirement years. Kasi po, yung retirement fund mo, hindi po yan enough. Na yan lang po ang aasahan mo. Bakit? Kasi ang kalaban natin sa ating retirement fund, yung inflation. Mahal na ang mga health maintenance. Maintenance sa high blood, maintenance sa arthritis, sa diabetes, sa ano pa dyan. Ang dami. Ang doctor's fee. Then, laboratory. Then, hospital bill. Mahal na ang mga rooms. So ngayon, okay lang ma'am. Kung hindi ako makaipon. Anyway, may 4 man ako na anak. Are you sure? Are you guaranteed na yung anak mo magtitikir sa iyo pagdating ng panahon? Hindi kaya. Bakit? May responsibility din sila kasi magkaroon yan ng family later on. Yung iba nga, humiwalay sa parent kasi doon manirahan sa ibang lugar. So, buti na lang kung may isang anak na maiiwan dyan sa tabi mo. So, kung hindi mo ihabit yan, anong mangyayari pagdating ng panahon? Yung life natin is may F sa gitna. What if I die too soon and what if I live so long? Dalawa lang po ang buhay mapupuntahan natin. So, problema ba natin kukunin tayo ni Lord? Hindi. Hindi natin hawak ang ating buhay. Si Lord lang ang may alam. Pero maraming mga breadwinner na kinuha ni Lord. So ngayon, ano ang solusyon? Ang solution is life insurance. Hindi po kami dito nagbibinta ng life insurance, pero ang life insurance kasama yan sa ating financial planning. Bakit? Tayo lahat nag-goodbye. Pero ang sa akin lang, kung si breadwinner ang nauna, sino ngayon ang magpapakain sa iyong family? So yung money na galing po sa life insurance, instant money, mapupunta po sa ating family, mabubuhay pa rin sila kahit wala na po ang breadwinner. Yan po ang ibig sabihin ng life insurance. Pero what if hindi tayo kinuha ni Lord ng maaga? Palangga tayo ni Lord. Nabubuhay tayo ng mahaba. Di ba wish natin yan tuwing birthday? So ngayon, problema ba kung mabubuhay tayo ng maaga? Problema kung wala kang pera. Di ba? So ang solusyon, investment. So yung pera mo na binukod mo dito, nilagay mo sa tama na vehicle, investment, para mag-create siya ng passive income, money working for you, para pagtanda mo, hindi ka na nakasandal sa iyong anak. Meron na ako nakausap nung isang linggo. Sabi pa niya, ma'am, totoo po iyan, ma'am. Yung lula ko, ma'am, ako po ang nag-aalaga, 12 years old ako. Alam mo, ma'am, minsan papapagalitan siya ng iba niyang anak. Bakit? Walang pera ang matanda.
Pero kung mayroon kang pera, nako, sila pa ang mag-aagawan sa'yo. Pero kung wala kang pera, doon ka muna titira, doon ka muna titira, doon ka muna titira, lilipat ka muna kasi wala kang pera. Pero kung may pera tayo, tayo ang pag-aagawan. In reality, guys, totoo yan. Okay? Huwag natin hintayin na mangyari yan sa atin. Okay? So, ayan. Ito na concept is tinatawag ito na Rule of 72, the power of compounding interest. Ang nakaimbento nito si Albert Einstein. Ito na formula, ito po ang ginagamit sa mga bangko. Kailan nagko-compound ang pera na dinideposit ng mga tao. So ngayon, magkano ba ang interest bigay ng bangko? Wala lang 1%. Lahat ng bangko, 0.25% per annum. So, mai-enjoy mo ba? Magiging masaya kaya ka sa ganon na interest ng bangko? Hindi. 'Di ba? So for example, meron kang nakita na 4%. I-grab mo ang opportunity? Hindi. I-grab ko. Okay? I-grab ko. Lilipat ako. Kisa doon sa 0.25%, kahit magbigay pa si bangko ng 1%, lilipat ako sa 4%. Sabi dito, i-divided by mo raw sa 72 kung magkano ang bigay na interest. So, 72 divided by 4 equals 18, meaning every 18 years, dodoble ang pera mo. Okay? So, ngayon, kung ikaw ay 29 years old, mayroon kang 100,000 nilagay mo sa 4%. Sabi dito, every 18 years, dumoble. Pagdating ng 47, dumoble. Pagdating ng 65, dumoble. Nagiging happy ka ba na nagiging 400 ang pera mo? Of course! 100 lang yung nilagay ko, nagiging 400 pagdating ng 65. Kasi kung hindi ko yan nilagay siguro sa 4% na yan, baka ubos na yan, matagal na naubos. O, diba? So, pero mayroon pong mas happy sa inyo. Sino? Hindi man yan itinago ni Vault. Sa Vault yung pera mo. Diba? Pagtalikod mo, mayroong pinaglagyan ang bangko sa pera mo. Saan? Sa 8%. Maraming negosyo ang bangko. Okay? So, nasa 8%. 72 divided by 8 equals 9. Meaning, every 9 years, dumoble ang pera mo. Ikaw ang ginamit ni bangko. Nilagay niya sa 8%. Every 9 years, dumoble. Pagdating ng 65, magkano na supposed to be yung money mo? 1.6. Diba? Hindi lang po 8% ang nilagyan ni bank. Mayroon pang siyang nilagyan na 12%. 72 divided by 12 equals 6. Meaning, every 6 years, dumoble ang pera mo. Ikaw pa rin ang ginamit ni bangko. Every 6 years, dumoble. Pagdating ng 65, magkano na supposed to be? Ayan, 64 million. Bumalik ka, ni-withdraw mo ang 400 binigay sa iyo. Magkano ang natira sa bangko? Hindi ko sinabi, guys, na ang bangko is bad. Ang bangko, gidesign lang yan sila sa safety purposes ng ating pera at saka po business transaction. Pero kung accumulation, guys, wala sa bangko. Kung ang pera mo nga matagal mo paggagamitin, huwag sa bangko ilagay. Kasi ganun talaga ang policy ng mga bangko. Ang liit lang ang ibalik sa atin. So alam nyo ba kung ano yung 4%, 8% at saka 12%? Yan po ang sa stock market. Yan po ang sa mutual fund. Kaninong pera ang ginamit nila? Sa mga depositor. Pero, kasi wala tayong alam eh. Okay lang. Pero ngayon, wake up na guys. Wake up na kasi yung 4 na yan, 8 na yan, at saka 12 na yan, pwede pala tayo na maki-join o kaya mag-invest dyan. Ang kulang lang natin is knowledge. So ngayon, wag ka na mag-alala. Kasi nandito si IMG na tutulong sa atin. Kasi ako, ganito din ako before. Nasa bangko lang ang pera ko. Kasi negosyante ako, nasa bangko lang. Nung nalaman ko ito, si IMG, hindi ako nagdadalawang isip. Kasi kahit po time deposit, ang liit po ng binibigay ni bangko. Okay? Hindi po yan time deposit ha.
Mutual fund yan. Hindi yan time deposit. Ang time deposit po, kahit 500,000 pa ang ano mo, maliit pa rin. Meron nga akong nakausap na principal, sabi pa niya, yung pera daw niya kasi nag-retired siya at the age of 60, naggilansam niya ng 5 years. Nakakuha siya ng 1 million. Tapos, ano siya, time deposit niya. Sabi niya, nag-withdraw daw siya ng 75,000 a year. Imagine that, guys. How much the interest na binigay ng bangko? 0.75% ang 1 million. So, kwikwentahin mo, wala siyang pension tinatanggap every 5 years kasi nakalansam. So, i-divide mo ang 75,000 times 12 months. 6,000 something, yan lang po ang pwede niyang gastusin every month. Kulang po kasi ang maintenance, ang dami na niyang maintenance. Pero sabi niya sa akin, ma'am, sayang. Kasi nakalaki na po ang pera ko ng 5 years. O di ba? So, guys, yung 4, yung 8 na yan, yung 12 na yan, malalaman ninyo yan later on. Okay? So, ito po. Okay. So, how to build a solid financial foundation? Isa ito na tinuturo namin na dapat po solid po ang pag-build natin. Paano magiging solid? Just like na mag-build tayo ng bahay. Kung mag-build ka ng bahay, dapat po malalim ang pundasyon. Di ba po? Lalo na kung second floor, third floor, lalo na kung mahaba na talagang building, di ba? Okay. Dapat po malalim ang pundasyon yan. Sa atin po as a human being, ito po ang ating pundasyon. Ano po? Healthcare. Bakit? Kasi po, ang tao anytime pwede magkasakit. Ang tao anytime pwede maaksidente. Ang tao anytime pwede po kukunin ni Lord. So ngayon, kung wala kang healthcare, sino ngayon ang maggagastos sa papa-hospital mo? Pero you know what guys, kung ano ang piniprepare ng mga Filipino? Si St. Peter. Diba? O kaya memorial plan. Okay? O diba, funeral plan. So yun ang inuuna. Ilang beses ba mamatay ang isang tao? Diba isa lang? Pero ilang beses pwede ma-ospital ang tao? Ilang beses pwede magkasakit? Marami. Hindi naman pwede nga sumakit yung tiyan mo, pupunta ka sa ospital, wala kang pera, apo, fully paid na yung St. Peter ko, doon na lang ako pupunta. Hindi naman po pwede yun. Diba? Then, life insurance. Para kung sakasakali man, magagamit na talaga ang St. Peter. Kasi, pagpunta sa ospital, ang tanong po ng ospital, meron ka bang healthcare? Di wala. O sige, wala kang healthcare, mag-deposit ka. Wala din, walang pera. Sige, bilhin mo tong gamot. Wala din pera. Punta ka sa public hospital. Hindi na asikaso, hindi namatay. Nagamit na ang St. Peter niya. Okay, di ba? Okay, ngayon, eliminate dates. Dapat ang yung utang, anay ang utang, kontrolin natin. So, meron tayong dalawang klaseng utang. Good debts and bad debts. Good debt, kung nangutang po kayo na pinapaaral mo sa iyong anak at saka po dinagdag mo sa negosyo, good debts po yun. Pero kung nangutang po kayo para bongga ang kasal mo, nangutang po kayo para bongga ang birthday ng iyong anak, nangutang po kayo para bongga ang fiesta, bad debts po yun. Dapat magiging simple lang po tayo. Ang importante na kapag pasalamat tayo kay Lord kasi dumating tayo sa punto na ganito, buhay pa rin tayo, good health pa rin tayo, di ba? Hindi po importante yung bongga. Kasi po, pag once, napansin nyo ba yan? Ako, experience ko na yan. Bongga, ang daming bisita, pero kung ikaw ay magkasakit, get well soon lang po ang maitulong niyan.
wala kang makakapitan kundi sarili mo lang. Then, emergency fund. Importante ba ito? Of course. Maraming emergency na darating sa ating buhay. Walang funds. Yung panganganak, ay, pre, Mari, pahiram po ng pera kasi misis ko nandoon sa emergency nanganak. Are you sure? Emergency ang ang panganak? Alam mo, na 9 months, puputok yan. Pero bakit hindi pinaghandaan? Di ba? Ano pang mga emergency? Mawalan ka ng trabaho bigla. Ano ang ipapakain mo sa iyong pamilya? Doon ka kukuha sa iyong emergency fund. May bagyo, may baha, may lindol, saan ka kukuha? Sa emergency fund. Lalo na ngayon na nagka-COVID. Di ba? So ngayon, maraming nagsisigaw. Inaaway pang gobyerno. Kasalanan ba ng gobyerno na nagka-COVID? Kasalanan natin kasi hindi tayo nag-iipon. Di ba? So ano ang tama na pag-iipon? 3 to 6 months ng iyong sahod. Kung ikaw ay single o isa pa lang ang anak mo, pwede yan, 3 months ng iyong sahod. Let's say for example, yung sahod mo is 20,000. So unti-unti mo i-save ang 60,000 para yan sa iyong family kung may emergency. Kung ikaw ay marami ang iyong mga anak, dapat up to 6 months ng iyong sahod, unti-unti mo yang i-save. Then, yung dali lang po ma-withdraw. Saan? ATM. Bakit? Malay natin, yung anak natin kailangan dalhin sa ospital, madaling araw o kaya hating gabi. Saan ka kukuha ng pera? Doon, sa emergency fund mo. Then, investment. Ma'am, ito lang talaga ang gusto ko, ma'am. Kasi nakita ko yan sa post sa FB, ma'am. Yung mag-invest po sa Jollibee, yung mag-invest sa Meralco. So, yun lang talaga, ma'am. Okay, wala pong problema. Kasama yan sa aming education dito. Pero ang sinasabi ko, kung dederetso ka dyan, solid ba ang iyong foundation? Di ba? Kasi sa totoo lang guys, wala pong bahay na inuuna ang bubong. Di ba? Pero kung ayaw mong sumunod sa ganito na system, wala kaming magagawa. Pero I tell you guys, kahit pa yung investment mo dyan, aabot ng 500,000, tapos mayroong nangyari sa iyo na masama, kulang pa yan. Sa totoo lang, kulang pa yan. Okay? Ma'am, okay ma'am, gusto ko yan i-build. Pero kulang ang aking income. Kasi ma'am, minimum lang po ang sahod ko. May solusyon dyan. Increase cash flow. Reduce expenses and increase income. So, bali dalawa ang pwede mo pagpipilian. So, alin ang maganda dyan? Karamihan ang sagot sa akin, reduce expenses, ma'am. Magastos talaga yung taong to, di ba? Okay. So, ang maganda dyan, yung dalawa. Okay? So, ngayon, bibigyan kita ng clue, guys. Usually po, ang tao magtatrabaho 8 hours. Ipagpalagay natin 10 hours, kasama din dyan ang traffic. Dapat po ang tao matutulog ng 8 hours. Ilan lahat? 10 plus 8? 18. Ilang oras meron tayo sa isang araw? 24. 24 minus 18. Meron tayong 6. Ano ang ginawa mo sa 6 hours? Diyan mo ipasok ang increased cash flow. Dito sa IMG, nagtuturo kami, even 15 minutes ng iyong spare time, pwede ka dito magkaroon ng income. O di ba? Kaya nga, maraming IMG member na nag-full time, na nagiging financial educator, kasi nga, even pag ganito, 1 hour ako nagtotok, pero may income na pumapasok. Then, reduce expenses. Huwag bili ng bili na hindi naman kailangan. Di ba? Just like sigarilyo. Magkano na bang sigarilyo ngayon? Beer. Magkano na bang beer ngayon? Di ba? Soft drinks. Huwag mong ihabit ang soft drinks. Okay? Kasi ako, ganun din ang ano ko dati. Kasi na may tindahan ako eh. So gusto ko ng soft drinks. Ayan. Nung nagka-UTI ako, isang resita lang sa doctor, more than 1,000. Nabiki lang po sa isang 8 ounce na Coke. O, diba? More than 1,000. Tapos, ang katapat niya, 10 pesos na Coke. Ayan. Huminto ako. 'Di ba?
So ilang 10 pesos ang na-save ko until ngayon. Di ba malaki? So ganun po ang pwede nating gawin. Okay? So ayan. So ito po ang ating mutual fund. So, hindi po si IMG po ang ating investment company. Mayroon tayong partner na si Rampber. So, nasa Rampber, yan po ang ating fund manager. So, ito po sila, ito po yung mga fund house na pwede natin pagpipilian. Okay? So, ito si MyTrade, yan po ang trading. Kung gusto mo na mag-direct trading, okay po, meron tayong platform. Okay? So, ayan. So, meron tayong dalawang klase na stock market. Direct at saka indirect. Kung mag-direct ka, yun nga ang sabi ko, doon po sa MyTrade. O kaya, uupuan mo siya ng 9:50 o 9:30 ng umaga hanggang 3:30 ng hapon. Kasi nga, ikaw talaga ang player niyan, di ba? Pero kung wala kang knowledge about sa direct trading, especially sa mga beginners, dito tayo sa mutual fund. Bakit? So, mayroon tayong fund manager na magmamanage ng ating pera. Pera mo, pera ko, pera ng lahat ng IMG member na gusto mag-invest, pinagsama-sama at ngayon, si fund manager ang mag-diversified sa mga company na ito. Ito po ang blue chips company. So, dyan po, nakadiversified yung pera natin. Kumikita ang pera natin dyan. Okay? So, ayan. So, kung gusto nyo malaman ang full details nito, atin po kayo mamaya 10 p.m. kasi meron tayong separate session nito. Okay? So, ayan. Do you know about long-term care? What if you live too long? So, ano ang solusyon? So, ito yung foundation na sinasabi ko kanina. So, dito po guys, mayroon tayong long-term care. Bakit po? So, di ba kadalasan magkaroon ng sakit ang isang Pilipino is pagdating ng retirement years. So, kung meron kang long-term care, hindi ka na po magkaroon ng problema kasi pwede ka kukuha ng caregiver. Ang saya kaya pag meron tayong pera pagtanda natin. Pero kung ang aasahan mo, pension lang, kulang yan. Kulang yan sa 3 maintenance mo. Di ba? So, hindi ka talaga masaya. So, mayroon tayong dalawang klase na HMO. Health Maintenance Organization. Short term at saka long term. Short term, yan po kadalasan sa mga company. Okay? Kung ikaw ay nagtatrabaho at the age of 21 up to 60, ikikiter po kayo niyan. Pero kung nandyan ka pa sa company na lampas ka na 60, I don't care na po yan. Kasi po, ang policy niyan is ganun talaga ang ang edad na limit is hanggang 60. So kung ikaw ay umalis sa iyong company o kaya ikaw ay tinanggal sa iyong company, I don't care na po yan. Kasi nga, ang policy nakapangalan po sa company, hindi po sa inyo. So alam ba natin kung ano-ano ang mga HMO na ito? Okay. So yung may mga care sa dolo, IntelliCare, ValueCare, Medicare, MaxiCare, ayan. So yan po ang mga short term natin dito sa Pilipinas. Okay? So ngayon, itong iba dito is yan po ang VUL, Variable Universal Life. Ano yan? Coco Life, AXA, Sun Life, Pro Life. So yun po sila, mga life insurance with investment. Hindi po sila HMO. Insurance po sila with investment. Pero guys, ang recommended po ni IMG is long term. Long term care. Di ba sabi ko kanina, ilang bisis magkakasakit ang tao? Marami. So iyan si long-term care, si Kaiser, yan po ang recommended kasi po nag-iisa lang po si Kaiser dito sa Pilipinas na long-term care. Kahit po yung edad mo is aabot ka pa ng 80, 90 o kaya 100 years old, take care ka pa rin ni Kaiser. So yun ang kagandahan, okay? So overview lang po sa ating Kaiser, this is a savings program. 3-in-1 na savings program. Individual savings program, Okay. So, ang pag-save nito is magdepende sa edad. So, mayroon tayong age bracket. So, ang kinuha lang namin dito is yung K100 na plan. Ang monthly nito is 5,882.
Okay. So for example, nakaipon na po kayo ng 1 year. Di ba 7-year savings program siya? Okay? So halimbawa, nakaipon na po kayo ng 1 year. Pagdating ng 1 year po, is mayroon po kayong, ayan, mayroon po kayong free physical exam and laboratory. Free dental. At saka free hospitalization na 60,000 pesos. Diba? 1 year pa lang ha? 1 year pa lang kayo nakaipon, ayan, 3 na ang free mo. Pero kung gusto mo talaga sa mutual fund lang, kahit aabot pa yun ng 10 years ang mutual fund mo, wala ka doon free. Bakit? Purely mutual fund lang po yun. Naka-invest lang yung pera natin doon sa mga blue chips company. Unlike nito. Okay? So ngayon, pagdating ng 2 years, for example, nakaipon na po tayo ng 2 years. Yung 3 na free yan ha, yung 3 na free, from 1 year up to 7 years yan. Every year yan transaction. Okay? So, what if nakaipon na po tayo ng 2 years? What if kinuha tayo ni Lord? So, yung plan natin, matatransfer sa ating first beneficiary. Up to 4th beneficiary ang ating ilalagay. Pero ang una makareceive si first, transfer sa kanya. Then, ang family makareceive ng, kung ito na plan, makareceive sila ng 450,000 na life insurance. Kung aksidente ang dahilan ng pag-pass away, idoble po ang, excuse me, idoble po ang 450. Magiging 900,000 ang life insurance matatanggap ng family. Then, the years po na hindi pa nahulugan, kasi dito kinuha ni Lord, waive na yan to fully paid. So meaning, lahat ng benefit mo dyan, si first beneficiary na po ang makabenefit. Meaning, yung pera mo is hindi nawawala. Fully paid pa siya. Diba? Okay. So for example, walang nangyari sa akin, natapos ko ang 7 years. Stop na po kayo. Pagdating ng 8th year, doon na po mag-start yung pera mo natutubo ng 10% per annum compounded up to 20 years. Ma'am, ang tagal ng 20 years. Bakit? Ano bang iniisip mo? Yung iba nga umabot ng 70 years old, 80 years old. Buhay pa. Diba? Huwag mong iisipin guys kasi ito, health funds mo ito. Protected ka nito anytime. So pwede po siya mag-withdraw pagdating ng 20 years. Diba? Pero if I were you guys, hindi ko iisipin ang withdraw. Bakit? Malay ko ba pagdating ng 20 years kung ang dami ko ng sakit, baka kulang pa itong nagko-compound dito na pera mo, baka kulang pa yan. Kasi bakit? 20 years from now, nag-increase na ang mga laboratory. Nag-increase na ang hospital bill, ang doctor's fee, ang mga maintenance. Increase na yan, guys. So ito, health funds mo ito. Okay? So kung gusto natin malaman ang buong details nito, meron tayong separate session every Monday up to Friday, 5 p.m. Pero kung hindi kayo available sa oras na iyan o sa araw na iyan, so pwede ninyo po tanungin ang tao na nag-invite sa inyo. Okay? So ayan. Then, ayan. Sabi ng libro kanina na ipinakita ko sa Secret to Saving and Building Your Future, page 33, sabi nito, in the Philippines, ayan, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment available but because they don't have money to pay this cost. Tama, mali? Tama. Hardworking ka, overtime ka, kain dito, kain doon, gala dito, gala doon, bisyo dito, bisyo doon, ubos ang pera, parang 1D millionaire. Nung nagkasakit, saan pupunta? Sa public hospital. Okay lang man. Marami naman pwede mapuntahan na tulong kung doon ka sa gobyerno. Yes po, marami. Sa DSWD, sa Office of the President, sa barangay, sa mga kagawad, sa mga kahit saan. Pero
pipila ka pa. Bakit? Marami kayo nangangailangan ng tulong. Di ba? So ngayon, pagbalik mo sa iyong pasyente, wala ng pasyente mo. Bakit? Ipipila ka pa eh. Di ba? So maganda talaga guys nga ngayon pa lang paghandaan natin ang ating health. Ang kagandahan sa ating health, meron ng life, meron ng health, meron ng investment. Tumutubo po siya. Okay? So ano ang magiging benefit ko kung magiging member ako ni IMG? Continuous ang ating learning. Bakit? Hindi ito mag-absorb in one sitting. Anyway, libre lang naman ito. Ito na ang pagkaabalahan mo. Meron ka pang matutunan. Pati ito. 'Di ba? So ano ang laman niyan? Ayan. Kung gusto mo magkaroon ng increased cash flow debt management, ayan. Yan ang panoorin mo. Workshop number 1. Kung gusto mo ang building a strong financial foundation, proper protection, ayan. Yan ang panoorin mo. Kung gusto mo building wealth and asset accumulation, ayan ang panoorin mo. Retirement planning. Ngayon planuhin mo na ang iyong retirement. Huwag yung, isagad ko na talaga 65 years old. DepEd kasi ako eh. Nasa gobyerno kasi ako, pwede ka hanggang 65. Oh my God. Hindi mo na ma-enjoy ang life nyo niyan. Diba? Okay, dito. Alamin mo dito. Then, building a business in the financial industry. Ito lang po ang business guys na hindi na po kailangan ng mas malaking kapital. Ito lang po ang business po na hindi na po kailangan ng empleyado. Ito lang po ang business na hindi na kailangan ng pwesto. Nakalapag na po, ikaw na lang ang kulang. Okay? So, ayan. Free financial checkup. So, how financially healthy are you? If you are healthy in terms of your body, how about your pocket or your piggy bank? Healthy pa kaya yung piggy bank mo? Ayan. Pwede tayo mag one-on-one dyan o kaya yung tao na nag-invite sa iyo, paano ka i-guide. Then pwede po kayo magiging associate financial planner, then free. So ito guys, optional. Depende na po sa atin. Kung ikaw ay associate, ayan, itanong mo sa tao na nag-invite sa iyo, ano ng associate. Kung ikaw ay associate, mayroon po kayong free 100,000 na personal accident insurance. Kung ikaw ay gusto mo na kukuha ng Fidelity Life, 500 lang po guys idagdag right after na ma-approve ang inyong membership fee. Isang bisis lang po guys, 500. Meron ka ng 50,000 na Fidelity Life. Then, vision care. Kung blurred na po yung paningin mo, okay, pwede kayo magpa-check up sa vision care. Nan marami yan sa mga SM, Robinsons. Free ang check up sa mata. Free ang frame. Lens na lang po ang babayaran mo, maximum of 2 pairs. Then free. Ang daming free dito sa IMG. Hinihingal talaga ako dito sa kadaming benefit. Free unlimited consultation sa Kaiser Medical Center. So kung ikaw member ha, free ka ha, unlimited. Kung ikaw lang ang member, tapos yung immediate family mo, doon mo dadalihin sa Kaiser Medical Center para magpapa-check up, discounted po sila. O, di ba? Ang ganda. Then, yung membership fee ninyo dito, ang 1,000 doon mapupunta sa Soldibo Funds. Yan po ang fund house na makikita mo yan online sa ating portal. Then, ito po yung long term, yung diniscuss ko kanina na 3-in-1. So, applicable po itong long term sa 10 years old to 60 years old. Then, short term, kung gusto mo cover buong family sa HMO, short term po ang pwede mong kukunin. Mga senior citizen, pwede na po kukuha ng senior care. Then, pinakamura na life insurance, most 18. Titingnan mo kung ikaw ay may VUL, titingnan mo kung magkano ngayon ang cover mo. Okay. For example, kung ikaw at the age of 30, okay, so ang premium mo lang dito, annual premium, 5,710, cover po kayo ng 1 million within 18 years. Meron pa siyang PDF, Premium Deposit Fund. Yung PDF na yan, investment yan, mutual fund yan, na pwede kayo magdagdag, pwede kayo mag-withdraw anytime, pwede kayo magdagdag anytime. Okay? So, hindi mo mapapansin na naghuhulog ka ng every year ng 5,000 kasi nga yung premium, yung PDF mo is tumutubo siya. 'Di ba?
So yan guys. So meron tayong separate session nito. Itanong mo lang sa tao na nag-invite. Then ito yung investment na gustong-gusto mo talaga o gustong-gusto ng lahat. Okay? So ayan. Ano ang ma-benefit natin as a member ni IMG? Yung entry fee. Zero entry fee. Ay ma'am, hindi lang ako magpapamember ma'am kasi gusto ko lang talaga mag-invest. Okay po. Diretso po kayo dito. Hanapin nyo itong mga company na ito. Pupunta kayo doon. Pagpunta ninyo doon, mayroong agent na mag-assist sa inyo. Okay? So, simpleng explanation lang kasi nga hindi sila financial educator. So, hindi kagaya dito sa IMG na unlimited ang training dito. Doon po, simple lang po. Bakit? Pag mag-invest ka na, start ka ng 1,000. Yung 1,000 mo, hindi yan 1,000 ibili ng share. Bakit? Babawasan yan ng 3 to 5% entry fee. Saan mapupunta ang entry fee? Sa agent. Bakit? Ano ang isasahod sa agent? 'Di ba? Siya man ang nag-assist sa inyo. Pero dito sa IMG guys, benefit mo yan as a member lifetime. Zero entry fee. Then, ito yung trading natin sa MyTrade. Then, discounted tayo sa ozone therapy. Then, kung ang iyong transaction sa IMG is Palawan, kasi nga malayo kayo sa mga bangko dyan sa inyong province, discounted tayo dyan, guys. Okay? Then, kung mayroon kang car, mayroon man yung every year na car insurance, kung gusto ka mo travel, kukuha ka ng travel insurance, yung bahay mo, kukunan mo ng fire insurance, discounted ka na. Gibypass natin ang ahente. Okay? Then, kung ikaw ay kukuha ng SMDC, Ayala Land, ang DMCI nga kondo, discounted po kayo. Gibypass din natin ang ahente. So, kung gusto mo nyo kukuha ng memorial lot sa Haven of Infinity, kaya lang sa Batangas lang yan, discounted din. Then, 25, 26, 27, 28, discounted po tayo kung gusto tayo mag-aral po dito sa kanilang classes. Paano i-enhance yung ating knowledge about sa Dominate at saka sa online business. So ito po sila, discounted tayo dyan. Then Everest. Everest is a concierge service. Para siyang funeral planner. So for example, merong immediate family na ni-pass away. Tawagan mo lang ang numero na ito. Si Everest na po bahala ang mag-asikaso sa cadaver. Pati po sa funeral, siya na po ang mag-asikaso. May discount pa tayo dyan sa package. Okay? Then, asset preservation services. Kung marami na po kayong asset na nagbabayad po kayo ng state tax, gawan mo ng corporation. Para kung tayo ay kinuha ni Lord ng maaga, yung mga anak natin hindi po mag-aaway-away sa ating mga ari-arian. Kasi po nagawan siya ng corporation. Auto program. Kung gusto ka bibili ng car, any brand of car, any type of car, discounted po tayo dito. Ang laki po ng discount dito, guys. Okay? Yan. Then, business. So, itanong mo sa tao na nag-invite kung paano gawin ang business dito ni IMG. Then, travel the world. Kaya lang, na-postpone lang ngayon kasi nga may COVID. So, recognition. So, habang po tayo na tumutulong sa ating kapwa-tao, ayan, may kapalit po yan na ibibigay ni IMG. So, bigay lang po lahat yan. Pero magdepende yan sa tao na natulungan mo. Yung itong pin, depende yan. May 5 katao, bibigyan ka ng pin. So, kung umabot ng 30 katao, ayan, bibigyan ka ng watch. Kung umabot, ayan, mayroon po siyang equivalent of tao kung ilan po katao ang natulungan mo para ka bibigyan yan. Then, mayroon tayong free na HMO. Kung ikaw ay marketing director, di nakatulong ka ng 5 tao from the marketing director mo, mayroon kang free na HMO na 70,000 per illness, good for 1 year. O diba? Nakatulong ka pa, nagkaroon pa ka ng income, mayroon ka pang free na HMO. Pero sakit yan ha, per sakit yan, free lang po yan, inpatient and outpatient. Then, ayan, super ganda na po ang ating online portal. So ito po, nung ano lang po, nung Sunday lang po, kasi nga, for your information pala, nag-start na po nung Sunday na nagiging 48 benefits na po tayo. So, before, 35 benefits lang po ito,
Pero starting nung November 15, 48 benefits na po. Okay? So ayan, meron na po tayong Dominitol. Then newsletter, kung gusto mo na magkaroon ng information about sa IMG o yung sa mga company provider, ayan, nandyan po sa newsletter din, Nura. Okay, Nura Cash. So, mayroon tayong opportunity na magkaroon ng income dito sa IMG. Dito po papasok sa ating Nura Cash. So, para siyang GCash. Okay, pero exclusive lang yan sa IMG member. Then, sa mga OFW, so mayroon na po silang Visa card. So doon po papasok yung pera nila kung gusto nila i-cash out. Then, yung mga international code, ayan. So kung ikaw ay nasa Dubai, nasa Hong Kong, sa Singapore, so ang mas maganda po gamitin mo ang international na code kasi meron kayong special, ayan, meron kayong special na mga convention at saka po meron kayong exclusive po na run na para lang po sa mga international. Okay? Then ito po ang exclusive lang po sa international na code. Ayan, napakaganda no? Kung ikaw, ang sarap nga ilipat kung pwede palang ilipat, maglipat ako ng ibang bansa, gamitin ko, kaya lang hindi pwede So kayo ngayon na OFW, i-grab nyo talaga guys. Isang bisis lang po kayo magpa-member, international code. Ito na po lahat ang ma-benefit ninyo. Ayan, kung ikaw ay nandyan sa ibang bansa, accidental death benefit, ayan, may matatanggap ito ang family. Mayroon pang burial benefit, ayan. Accidental medical reimbursement, ayan. Acts of terrorism, ayan ang matatanggap. Unprovoked murder, ayan ang matatanggap. And then accidental disablement. So iba-ibang party ng ano. Ang kagandahan nito guys, kasi nga, kung ikaw ay mag-for good na, for example, nasa Saudi ka, tapos ang iyong code ginamit is Saudi code. So medyo malaki lang po ang bayad niya kasi nga currency diyan na gagamitin. Pero isang bisis lang po. So ngayon, kung ikaw ay mag-for good, ganun pa rin ang ma-benefit mo kahit nandito ka na sa Pilipinas. Kasi ang basihan niyan yung international code mo. So di ba ang ganda? Okay. Then ito po yung mga party ng katawan kung ano man ang mawawala. Yan, may kapalit po siya kung ikaw ay international code. Okay? So ayan, 48 na guys. So one-stop shop na siya. Okay? So kung baga ba sa SM, papasok ka ng SM, kung nagugutom ka, nandyan na ang restaurant, kung mag-shopping ka, nandyan na ang shopping mall, kung gusto ka mag-grocery, nandyan na, kung gusto ka magpaganda, nandyan na ang salon, nandyan na lahat, wag ka nang lalabas. Ganun po si IMG. Access mo na right away lahat ng mga benefits. Then, ito po yung portal natin. Ito yung pinaka-importante na benefit natin kasi po yung 1,000 natin dyan natin makikita sa ating portal. So kung ikaw ay mag-additional invest, dyan mo rin i-transact. Dito ka rin magpindot-pindot, okay? Dyan mo ipasok. Okay, so dyan lahat, makikita mo dyan lahat kung magkano ang share ngayon, magkano ang per share today, ilang shares ang nabili ng pera mo, so dyan mo makikita. Kaya nga, number 1 po na meron tayo, member tayo para po meron tayo nito. Then, ayan. So wag mo nang ipalaminate itong mga ID na forma niyan. Pwede na po virtual ID. Ipakita mo lang. Kung halimbawa pupunta ka ng Vision Care, i-open mo lang ang iyong portal. I-cater na po kayo anytime. Then kung pupunta po kayo ng Kaiser Medical Center, ayan, i-cater na po kayo anytime. So yan po ang kagandahan ng ating portal. Then, how to start? So ito na po ang pag-uusapan natin. Kasi gustong-gusto, dati nga nung nag-member ako, 10 benefits pa lang yun. Nag-execute ako right away. Pero ngayon, 48 benefits na, nag-iisip ka pa ba? So para sa akin, ayoko nang pag-isipan pa, okay? So ayan, 5,500 one time, lifetime. So guys, I tell you guys, nung nag-member ako 2014, 10 benefits pa to, 3,700 pa lang yun. Ang napansin ko, every time na dumami ang benefits, nag-i-increase ang membership. The good thing guys, kasi dinagdagan ang benefit, hindi pa sinabi ng company na mag-increase. Kaya wag mong i-delay.
Ha, huwag mong i-delay. Kay malay natin, baka bigla mag-announce na i-increase. Kasi yun ang napansin ko. Ha? Yun ang napansin ko habang dumadami ang benefits. So ngayon, November, December, planuhin mo ang iyong bonus at saka ang iyong 13-month. Be a member in IMG. Kasi walang company na makapagbibigay ng ganun kadami na benefits. Okay guys? So ito po yung mga travel namin before. So matutupad yan dito kung ikaw ay gusto mo mag-travel talaga. Kahit man lang isang bisis, pupunta ng Singapore, dito ka na sa IMG kasi matutupad yan. Okay? So ayan. Then, okay. So ito po yung patutoo guys. Na ang IMG talaga is totoo po ito. Hindi po ito scam. Okay? So, si Ma'am Ginalyn, since 1998, nag-start yan siya dito. Then, si Doc Jaime, sabi pa niya, nag-aral siya ng 10 years sa pagiging doktor, pero dito pa lang niya ma-appreciate ang yung kanyang income nang nandito na siya sa IMG. Then, si Sir Jess, isang engineer, pero sabi pa niya, kung wala daw siyang contract, wala siyang kita. Si Ma'am Martin is a high school graduate. So dito guys, all walks of life po tayo. Walang pinipili dito kung ano mang ang estado mo sa buhay. Wala ka bang grado o meron ka bang grado o ano ka ba? Wala. Walang pinipili. Ang importante dito is susundin mo na mag-ipon ka. Okay? Kukuha ka ng protection. Then, magtutulong ka sa ibang tao. Na yung tao na matulungan mo is magiging saver din sila. Ma-change yung mindset nila kasi natulungan mo. So, ganun lang po dito, guys. So, ito. Hindi po kami namimili kung sino po ang i-educate namin, pati po mga pulis. Ayan. Ini-educate po namin yan. Then, pati po mga DepEd teacher. So, pinupuntahan namin yan sa mga eskwelahan. Kasi yung mga DepEd teachers is baon yan sa utang. Kasi nga, maliit ang sweldo, ayan, matagal pa magsweldo, pero dito natulungan po sila ni IMG kasi na-wake up yung mind nila. Okay? So, kahit po sila, teacher sila, pero iba man ang tinuturo nila, 'di ba? So ayan, marami na po ngayong mga teachers, DepEd teachers na nandito na po sa IMG na nagpapasalamat kasi nga mayroon na po silang ipon na wala na yung utang nila. Okay? So before I end, I leave this quote. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Sinong nagsabi? Si Warren Buffett. So gusto ba natin? Gusto ba natin na hanggang pagtanda, hanggang mamatay na tayo, magtatrabaho pa rin tayo? 'Di ba? So hindi. So dapat ngayon pa lang na active pa yung income mo, healthy ka pa, dapat sisimulan mo na. Kasi ang pag-iipon, hindi yan instant na nag-iipon ako ngayon, after 5 months, milyonaryo na ako.